Hi everyone! So, ito na nga yung kinlik nyo is for Toyota Zenix. Ayun na nga, pupuntahan natin siya ngayon. And mabilis lang to, wala na tayong intro. Is ipo-point out ko na agad kung ano ang advantages nitong Zenix. So by the way, ito Zenix na hybrid to hindi ito yung base variant. Tara! So guys, ito yung design ng door niya. Meron ditong chrome accent. Maganda. Then meron din siyang smart entry here. So ito yung sensor niya, makikita niyo yung dalawang line. So hindi mo na kailangan i-push yan, masense lang niya na malapit yung susi sa'yo. Then gagana na yan. Then at the same time, auto retract din to. Yung side mirror niya. Yan, by the way, integrated yung signal light niya. Napasok tayo, buksan natin. Then i-point out ko lang muna ang advantages nito versus dun sa base variant. So, yun nga guys. Ano ba ang advantages nitong Zenix? Actually, madami. And meron ako listahan here. I-narrate ko lang siya mabilis. Then, yun nga. Ang hybrid version nito is meron Toyota Safety Sense. Whereas yung base variant is, of course, wala siyang Toyota Safety Sense. Narate ko lang mabilis Pre-collision system, auto high beam, lane departure alert, then lane tracing assist. Parang isa lang yan. So, yan yung nagmo-monitor. Actually, nandito yan yan, nakikita nyo. Yan yung sensor niya for the lane departure, lane trace assist. Then after nyan is cruise control, of course, yan. Then blind spot monitoring, rear cross traffic alert, 360 camera, meron tong 360 camera. Yung base variant kasi wala siyang 360 camera. Then EV mode, by the way since hybrid to, pwede ka mag full electric mode. Yeah, okay. Then eco plus power mode, which sa base variant wala siyang option for that. Then power seat, yan, power seat siya, yung mga seats niya. Pero not all the seats are power So mamaya po-point out natin. Then captain seat din naman ang ano niya, ang base variant. Yan. Same sila with this hybrid. Then by the way, ang mags nitong hybrid is mas malaki versus dun sa base. Tara, isa-isayin natin everything na makikita natin here inside the Zenix. Yeah, so ito, simulan natin here. Everything, yan, sweep natin, everything okay. Then ito, simulan natin dito. Ito, meron tayong retract and fold ng side mirror. So yung pa rin, joystick analog ang pag-adjust natin ng side mirrors like this one. Yan, pag tinutok mo sa left, yung left na side mirror ma-adjust mo. Then right doon sa kabila. So dito naman meron tayong central lock. Yan. Then central lock ng windows. Yan, especially kapag may bata. Yan, may mga light indicators yan, ibig sabihin activated siya. Then ito classic, 4 na windows. Then dito meron tayong brown na design. Actually leather siya, leather to. Yan, then this one is plastic. Okay. Then dito sa baba, meron tayong cup holder na extended. Yan. Possible magkasya dyan yung file nyo. Then, dito speaker. After this is, ito na yung design ng seats niya. Yan, meron siyang brown accent. Leather seat. Ganda. Yan. Then, power adjust to. Yan ang maganda dito. Okay. Yan. Power adjust. Then, dito sa side, sa ilalim is, meron tayong pang level ng ilaw. This one. Yan. So, ma-adjust nyo yung level kung saan nakatutok yung ilaw. This one is auto high beam. By the way, itong high beam kapag may nakasalubong malakas yung ilaw, itong mismong vehicle mo, yung maglo-lower ng light. Then after nung lumagpas nung isang nung vehicle na naka-high beam, ibabalik niya na lang sa high beam yung sasakyan mo. Para hindi kayo magbanggaan ng high beam dalawa. Then ito, meron kang control dito for the tailgate. Yan. So pwede may i-open yon by pushing this one.
Then this one is the 360 camera. Yan, wala yan sa base variant 360 camera para ma-monitor mo yung vehicle mo. Then here, gas. Then this one is the hood, pang open hood. Alright. So yan, brown accent, aircon vent. Yan yung design ng aircon niya. Then, going tayo sa steering wheel. Yan. So dito maraming nakalagay pero yan, back button, ito yung cursor. So itong cursor na to para ma-navigate mo yung multi-information display here. Yan, kapag naka-start yan. So all the settings for the vehicle, dyan may na-navigate. Then dito sa middle, merong okay dito. Yan. So yan yung pag-enter. Then ito yung pag-back. If you can recall, dati, kung may naabutan nyo pa yung Nokia na cellphone, nakaganto siya para i-navigate mo yung screen. Yan. Tapos dito volume control. Then dito loudspeaker. Okay. Yan yung design niya. Alright. Then dito naman may mga shortcuts dito ng Toyota Safety Sense. Yan. For cruise control, lane departure. Yan. May cancel, set, and reset. Itong mode na to, shortcut to here sa infotainment monitor natin. So, ayan lang naman shortcut yan. Parang kung kunyari gusto mo mag-scroll around Bluetooth, Apple CarPlay, FM, AM radio. Yan. Then this one, ito yung pang-skip. Alright? Yan. Yung controls dito is classic pa din naman. Same. Yan, by the way, ayan, mention ko meron tayong paddle shift. Alright? So, dito na tayo. Ito yung design niya, ng monitor niya. Ang ganda. Yan. Pag tinignan mo siya, para siyang eroplano. Kasi nandito yung shift knob niya. Yan. Alright. Ito yung design ng aircon niya. Yan. Hazard. Then this one, ayan. Meron tayong circulation control. AC. Fan blower. Yan. Para ma-level nyo yung hangin kung gaano kalakas. Ito naman yung flow ng hangin. Then rear. Para sa rear na aircon. Then ito yung temperature. Itong dalawa. Auto max ng aircon. Of course, ito off. So by the way, meron tong front and back na defogger. Yan. Huwag nyo kakalimutan yan naka-on. Siyempre nakakasunog ng tint yan. So after here is, ito na yung shift knob niya. Yan. Meron tayong park, reverse, neutral. Ito naman yung manual mode niya. Then dito is meron tayong brake hold. Parking, electronic parking, handbrake. Drive mode, pwede ka mag-power or eco mode. Power mode, it means mas aggressive yung makina. Yan, especially kunyari gusto mo mag-overtake. Yan, sa expressway. Yan, or uphill. Yan. EV mode, ito yung sinasabi ko, EV mode. Pwede ka mag-full electric mode naman. Given na hybrid to, pwede mo pa rin pagganahin to as full electric. Pero take note lang madalas hindi papayag tong vehicle mag-full electric kapag mababa yung battery mo. Alright? So ito, traction. Ang traction, madalas iniiwan na lang na on yan. Depende na lang sa preference nyo kung gusto nyo i-off yan. Ayan, alright? Tapos dito, meron tayong power source. Ito, meron ng rekta dito na type C. Then here is the USB. Okay? Yan. May ipapakita ko dito sa mas malayong view to. Ganda niya, mukha siyang eroplano. So yeah, ganda. Yan. Ito yung view ng dashboard niya. Yan. Actually, kung nandiyan ka, para siyang eroplano. Kasi nandito shift knob niya, So by the way, ang fuel savings mo dito in average lang times 3. Yan. Kaya ko sinabing times 3, ang 2.0 na engine, nag-average siya ng ganyan, pero ita times 3 mo 'yon. Average lang 'to not that accurate talaga. Pero ang laki pa rin ng masisave mo. Right? Then by the way, para for some of you na medyo doubt pa sa hybrid, ang Toyota matagal na nag-hybrid Unlike yung mga other brands na pinagpa-practicean pa lang nila yung hybrid ngayon, doon kayo matakot.
Okay. Going back, dito meron tayong cup holders. Ganda, dalawa. Then after that, here is the... Oh, yan. So, ang pocket na to is pa-side ang open niya. Right? So, yan. Malalim siya. Maraming mailalagay. Ganda. Yan. Pa-side siya. Nandito yung pang-click niya. Under. Right? Brown accent din siya. Then, dito naman, sa passenger side, sa front, yan, upuan ni Mrs. Yan, meron tayong additional power socket here. Yan, ganda. Then, this one, ito, lapagan ng kung ano-ano. Then, after here is, ito naman, glove compartment natin. Ganda, spacious siya. Actually, kasyang-kasya dito yung ano nyo, leather binder and everything. Yan. Yan. Leather to This is leather. Alright. Ganda. Then may stitching siya ng light brown. Yan. Then dito tayo sa headliner and check natin dito sa side ni Mrs. Ganda. Meron tayong mirror. And by the way, ito pag inopen mo to, nagbumubukas tong ilaw na to. Yan. Ganda. Nice. Yan. Pag mayroong magli-lipstick dyan. Then check naman natin here sa driver side. Nice. Meron din tayong salamin. Okay. Then itong salamin na to, same dito is bumubukas dito ang ilaw na to. So dito sa headliner control is door function. It means umiilaw din to kapag may nakabukas sa door. Then ito lit, left and right. Then ito maglilit yung dalawang ilaw. Okay. Nice, ganda. Yan yung design ng side mirror na. Alright. Tara, lipat tayo sa second row. There. So, ito, lock, door opening, then window control, ito handle, then meron pa rin tayong cup holder here na extended. Yan. Second row to So, yan. Yan. Ganda niya. Captain seat yan. Then leather to leather design to. Yan. Right. Gamit ko lang yan So itong second row natin is powered pa rin to. Yan, makita nyo yung ottoman niya. Yan. Merong control dito. Yan. Then this one is dito sa sandalan. So power to. Power yung second seats niya. Yan. Ganda, very convenient. Then kung gusto mong tumagos dito sa third row, actually pwede kang tumagos dito. Dahil ito mismo to, yung holder na to, cup holder na to, yung small table na to, is pwede itong i-retract. Ayan. Okay, nandito yung button para i-retract to. Yan. Yan. So naka-fold na siya. Yan, pwede kang dumaan here, going to the third row. Yan. Pero aside from that, pwede rin naman dumaan dito. Yan. Pag ito, na-forward mo tong seats, makakadaan ka rin naman dito. So, dito, ang design nito sa gitna is this one. Yan. Meron tayong control here. Yan, fan blower. Pwede mo makontrol dito yung fan. Off. Then, still, meron din auto. Then, meron din power source here. Yan. So, pwede rin kayo mag-charge here. Yan. Type-C ready na yan, especially sa mga naka-Apple. Very nice, very convenient. And meron din sabitan dito, lagayan ng gamit. Yan. Captain seat. Yan, meron kang armrest. Ganda. Yan. So, ang third row niya is this one. Yan ang design. Ang aircon vent niya is here. Yan, nasa sides. Yan. Yan, kita nyo? Yan. And here. So, pakita ko lang yung ceiling natin. Yan ang design ng ceiling. Yan. Nice. Yan. Right? So, yeah. Kanina na-mention ko, mas malaki to yung mugs nito.
versus dun sa base variant. So ito yung design ng gulong niya. Yan. So actually ang ganda nito dahil pati yung second na brakes mo is disc brake. Yan. Front and back is disc brake. Yan. Ako ito actually mas gusto ko tong gantong design na mags. Very classic, elegant versus dun sa mga two-tone na design. Yan. Nice. So meron tayong fender here. So yan, tingnan natin yung back bumper. Yan. Nice. Yan yung design ng taillight niya. Ganda. Very elegant. Actually, medyo same team sila ng RAV4 eh. Pag nakita nyo to in person, mukha siyang RAV4 yung likuran. Yan. May chrome lining here. Ganda. Then, Zenix Q hybrid emblem and the Innova emblem and the Zenix indicator. So ito makikita nyo sa likod may mga sensors tayo. Yan. Yan. Yan yung rear cross traffic alert sensors nila and the backing sensors also. Yan. Then may reflector tayo dito. And then honeycomb design. Ganda. Classic na may pagka modern. Ganda ng design. Yan. So ito meron tayong wiper behind. Then meron tayong dito tail lamp na for additional safety of course. Then the shark fin antenna here. So here at the side, ito makikita nyo, hybrid. Yan. Laking indicator niya na hybrid yung vehicle nyo. Nice. So as of this month, today is January 2025 and ito ang price tag niya. Actually, hindi ako nagpo-post ng price sa videos ko kasi may tendency kasi mag-price increase anytime eh. Kaya hindi ako naglalagay ng price. So ito yung design ng headlight niya. Ayan. Right. Then makikita nyo dito, honeycomb design. Then may sensor here. Ayan. Ito ang ganda rin, honeycomb design. Actually, naalala ko dito sa itsura na to is yung Sequoia eh. Ganda, parang mini version siya. Yan. Nice. Then, ayan, makapansin nyo may mga front sensor yan. Yan. So, ito yung design ng bumper niya. Yan, ganda. So, pakita ko yung hood engine. Yan. Hindi ko na di-discuss to everything Pero ito makita niyo yung standard battery here. Yan. Then yung battery for the electric engine is of course hindi dito nakalagay. Nandun siya sa likod, nakatago. Yan. Yan. So kaya nga hybrid is yan, integrated yung gas and the electric engine. Alright. So yan. Nakikita siya top view. Ganda, very elegant. Yan yung look niya. So yan, medyo may pagka-seasonal yung supply nitong Zenix ever since. Hindi laging madalas ang arrival niya sa Philippines. Kaya I suggest kung interested kayo, kuhanin nyo na agad yan. Yan. Ulitin ko lang kung medyo doubt kayo sa hybrid, ang Toyota matagal na nag-hybrid. Unlike other brands na pinagpa-practice ng pang-hybrid. Yan. Alright? So, by the way, meron kami trade-in dito All brands tinatanggap namin for trade-in. Alright? Yan. So, pero ang suggestion namin is, tawag muna kayo, set tayo ng appointment. Mahirap na kasi pupunta kayo dito, dadalhin nyo agad yung vehicle nyo, mamaya wala yung mga appraisers namin. Yan, mamaya magagalit kayo niyan. Alright? So, yan, tawagan nyo ako anytime, meron akong Viber, WhatsApp. Yan. So,
Watch out lang ha. Marami pa ako ipopost na bagong mga vehicle na i-review natin. Thank you.